Kennedy, wow, world tour, talo pa si Taylor Swift. Pero ano ba ipopromote ng isang congressman from Davao? Si Ma'am Elsie Balion Florentin. Magandang umaga po. Good morning! May pinamimigay pang regalo. Galing kanino yan? Leia Navarro? Leia Lailo? Sino si Leia Lailo? Siya yung mother nung nabaril before sa US. Thank you, Ma'am Leia. Maraming salamat po, Ma'am Leia. Thank you for the fruitcake. Thank you po. Dr. Mario Festin, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po sa pinakamaganda sa Malacanang. Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Yuse Claire, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Alvin, good morning sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa. Wala namang magagalit pag diniklara ko ikaw ang pinakamaganda sa Malacanang. Naku, baka maraming magalit. Sa oras na ito, ayun na lang, sa oras na ito, wala na ko konta si tulog pa. Tulog pa yung mga karamihan ng taga Malacanang. Anyway, pahingi naman ng konting reaksyon. I know the President himself announced this yesterday na kanselado na yung passport ni Zaldico. Pero ang sabi ng abogado na hindi, totoo yan. May 5 days pa nga kami to appeal that eh. Paano po ba yung pagganyan na kinansila ng Sandigan Bayan? Agad-agad ba yan? O may opportunity pa naman din talagang mag-appeal? Yes, meron naman sila mag-file ng motion for reconsideration, but since the time na meron ng desisyon, ang korte may resolution ay pwede na itong ipa-implement. Pwede na yung resolution mismo ay ibigay at ipaalam sa DFA. So para siyang Yuse Claire, para siyang immediately executory pending appeal. Pwede may ganung desisyon, di ba? Na execute mo, di mag-appeal ka kung gusto mo. Hindi naman natin alam kung mag-a-appeal siya o hindi eh. At tandaan natin, di ba, sabi nga ng Supreme Court, yung mga taong wala dito, parang hindi naman sila pwedeng bigyan ng karapatan na humingi ng anumang request, no? Sa korte. Wala siya eh. So pero ginawa na ba ng DFA? Kumaga nag-commence, did the DFA already start cancellation proceedings? Sa ngayon, kung nagawa na ito ng DFA, hindi ko alam kung ano yung action nila. Pero alam natin, ito ay naibigay na. Itong impormasyon na ito ay naibigay na sa DFA. Okay. So bahala na po yung DFA. Tapos ang presidente nag-utos. Paano yung utos ng presidente? I-alerto yung mga embassies. Oo. Kailangan, yun ang utos niya kapag nandiyan na yung cancellation ng passport. Kailangan. Bakit? This is already considered the violation ng immigration law natin. Opo. So ano po bang diferensya? Ano ang bentahe ng gobyerno ngayong canceled na ang pasaporte ni Zaldico? Unang-una, mahirapan na siyang gumalaw, Alvin. Kahit saan siya pumuntang bansa, naka-alerto na yun, yung passport niya. Cancelled. So wala siyang karapatan. Yung movement niya, malilimitahan. At mas lalo siya matitrace kung nasaan siya. At yun, maliban dyan, syempre, lalo-lalo na kaya na nating humingi pa ng tulong sa Interpol para sa red notice. On the assumption, Yuse Claire, na Filipino passport ang gamit niya, paano kung, hindi ba may ganun din dating chismis, na may iba pa siyang passport? Yun ang sabi, oo. Kung may iba pa siyang passport, ang tanong dito, yung bang bansa na nagbigay sa kanya ng passport, considering na meron itong case, hindi lang dahil sa passport, di ba? May ibang case na nai-involve siya. Hindi ba makikipag-ugnayan ang bansang iyon, especially kung ito ay member ng Interpol? Oo, tama. So, kumbaga hindi ibig sabihin na may iba kang passport ay hindi ka na mahuhuli. May mga paraan pa rin para ikay maaresto at ipa-deport pabalik ng Pilipinas, Yusek. Yes, oo. Especially nga kung yung bansa kung saan ka naroroon ay member ng Interpol. So, gaano ka positibo, gaano ka confident ang Malacanang na maipababalik natin sa Pilipinas itong si Zaldico with this recent move by the Sandigan Bayan? Kita naman natin kung ano ba talaga yung gusto ng Pangulo. So lahat naman ng concerned agencies ay kikilos dahil ang gusto ng Pangulo mapabalik si Zaldico. Kaya within the year o next year na yan? Ngayong taon, hindi ko masabi. Ayoko mag-speculate kasi kung kaya, talaga naman pipilitin nila. Pero di ba minsan hindi mo alam kung saan agad
kung nasaan ba yung tao. Hahanapin pa yan talaga. Pero pag ganyan na wala ka ng gumaganang passport, ang Mas tendency mali niyan, i-deport oo, ka talaga. Kasi para kang undocumented alien lalabas, mm. Yusek. Totoo. Kasi 'di ba, you are violating yung immigration laws, eh. Hmm. So wala ka, lumalarga ka, you're moving, pero wala kang proper document, 'di ba? Ama. At saka yung presidente mismo ang nagbibigay ng update. So ibig Mm. sabihin, yung presidente meron na namang update today. Hindi natin masabi. Pagka dumating agad talaga yung information sa Pangulo, right there and then, nagvi-video ang Pangulo dahil gusto niyang i-report ito sa taong bayan. Pero by the way, buti nabanggit mo si presidente, ano? Hmm. Yung damit ng presidente, parang pareho din. Parang naka-green din siya last time. Pareho lang ba ang damit niya o ibang green naman ito? Meron bulsa yung isa wala. Ayo. So pareho lang na green. Kaya sabi ko, Oo, nagpalit ba ang presidente? Yun pa ba yun dati? So magkaiba mm. nga, Yusek. Hindi Magkaiba, pareho. magkaiba. Pero may ano ba yun? May purpose ba yun? Bakit green ang kulay? Kulay ng vice presidente yun, ah. Kulay Pasko. Ah, Kulay Pasko. Totoo yun. Oo. So hindi naman niya ginagaya, no? Tingnan Hindi, niyo, ha. hindi. Yung presidente, baka meron na namang mensahe mamaya, abangan po natin. Pero alam nyo, hindi namamatay-matay yung issue nung yung sinasabi nila na si Education Secretary Angara, si Hmm. DICT Secretary Aguda ay mukhang patatalsikin sa sa Malacanang sa pwesto, no? Saan ang gagaling yun, Yusek? At bakit pa parang nagsusulput-sulputan from time to time? Hindi ko alam actually, no, Alvin, dahil nung nakaraang araw lamang, kasama namin sila. Actually, ako'y nandun dun lamang bilang press officer. Mm. Pero sila kasi mismo ang nag-report sa Pangulo regarding sa connectivity Oh. na ang makikinabang ay mga kabataan. So, may ganung proyekto. So, siguro pag ang Pangulo na rin ang mag-a-advise nito or rather magbibigay ng info, Mm. parang gift, pag nagkataon. Pero ibig sabihin, kasama lang namin sila sa meeting. Kasama namin sa LEDAC. So, di ko alam kung saan nanggagaling yan. Di namin alam kung saan nanggagaling yung ganyang klaseng balita. Actually, yung sabing balita, kasi parang chismis lang siya. So, tingin ko baka naman may nagpapalutang para mawala sila. Pero hindi nandun yung tiwala ng Pangulo sa kanilang dalawa. Sa ngayon. Oo. Sa Kasi ngayon, pwede naman bukas, wala na. Ay, We live by the day. Pag nasa cabinet ka, you live by the day. yes. Totoo naman, lahat naman. Oo. Parang we serve at the pleasure of the President. Pagka merong mali, tapos hindi na aayon yung nagiging trabaho mo sa direktiba ng Pangulo, malamang mawala ka. Pero the fact is, sa ngayon, walang ganun. As we speak sa education, narinig mo ba may binanggit si Senator Bam, may nakikialam daw sa budget ng education. Kaya sabi ko nga sa kanya, dapat pangalanan siguro kasi hindi naman niya sinabi kung sino nakikialam sa budget. Siyempre, may say dapat na Malacanang, yung budget ang pinag-uusapan eh. Alam niyo, kasi ganito yan, tama Alvin, no? Kung may mga ganyan mga nadidinig-dinig sila or nararamdaman sila, mas magandang ipaalam to. Kasi hindi naman all-knowing ang Pangulo eh. Alam mo yun? Siyempre, ang dami-dami mga issues, maraming ginagampanan ng Pangulo, maraming tinatrabaho. Pero kung may mga ganyang klase na mga alingas-ngas at hindi nakakarating sa Pangulo at meron silang impormasyon regarding that, mas maganda ipaalam ito sa Pangulo. Kasi baka nagtatrabaho ang Pangulo para mas maging malinis ang budget sa 2026. Tapos may iba nakikialam ng hindi niya nadidinig o nalalaman. So mas maganda ipaalam ito. Kaya nga, yung item tingnan mo, ibinunyag ni Senador Bam Aquino na may nakikialam sa mahigit 1 trilyong pisong panukalang budget para sa sektor ng edukasyon sa susunod na taon. Ano kaya ibig niya sabing nakikialam? Talaga naman pag ikay mambabatas, talaga trabaho mo makialam sa budget, hindi huma. Alamin, oo, alamin. Oo. At ano kayang ibig niya sabing may nagmamaniobra na parang may mga insertion bang ibig niya sabihin? Nevertheless, anong gagawin ng Malacanang sa mga ganyang klaseng akusasyon from a senator? Tingnan natin, at saan ba galing yung kanyang akusasyon?
sino muna? At anong klaseng pakikialam? Diba? Maraming dapat alamin eh. Sino? Saan nanggagaling? Ano yung reason ba't nakikialam? Makakasira ba sa bayan? O sa programa ng DepEd o ng edukasyon, yung pangingialam? So, dapat malaman to ng Pangulo. So, dapat sabihin din ni Senator Bam, ano ibig niya sabihin? At bunyag na niya, diretso na niya, sino ba ang sinasabi mo nakikialam at anong klaseng pakikialam ang ginagawa, Yuse Claire? Oo. Kasi, di ba sabi nga natin, ayaw na ng Pangulo na kung ano-ano mangyayari dyan sa budget, ayaw na mga insertions na mananakaw lang ng ibang tao. So, kailangan ipaalam natin. Saka, pag may mga ganitong mga informasyon, isiwalat na agad. Yun naman yung kailangan natin ngayon. And speaking of budget, yung national budget natin mukhang unti-unting nagagahol sa oras. Kailangan maipasa yan bago mag-Christmas break, I suppose, no? Kailangan nasa Yes. Malacanang yan bago mag-Pasko. Yes. Ang pangako naman nila, bago mag-Pasko, madideliver, mabibigay yung enrolled copy ng GAB. So kaya So, naman, December, anong petsa de peligro? December 20, 23. hindi ba holiday yung December 23? Ano bang petsa Naku, yun? may holiday pa pag ganyan. Ano, teka Mukhang muna. hindi na matutulog ang Pangulo sa pag-aaral dyan. Hindi, tinitingnan ko nga yung kalendaryo eh. Hindi naman pala. Lunes pala yung, Tuesday pala yung December 22. Kaya malamang may pasok yan. Ang holiday Oo. niyan, 24, di ba? Yes. Oh. Yung 24 normally, half day lang eh. Ay, paano yung 26, Yusek? Yan ba'y deklarado ng holiday? Ay, hindi 26 ko pa is a alam. Friday. Alamin natin. Kasi Ayoko magsalita, baka sabihin ko. na-sandwich siya sa 25. Yung 25, talagang holiday yan, di ba? Yes, holiday Oo. naman yung 25. Pero ang susunod na araw, Yusek, 26 Friday. Paano yun? So kung ako din, hindi na ako papasok nun, tatama rin na ako. Hindi ko masabi. Tingnan natin kung ano i-declare ng Pangulo. Okay. So sa budget, hindi naman kabado ang Malacanang na hindi aabot. Mukhang aabot naman, Yusek. Aabot. Kasi alam ng Pangulo, alam din naman ng Kongreso, ayaw ng Pangulo na enacted budget. So talagang pipilitin nila. At even si SP Tito Soto. Sinabi naman niya nakakayanin. So kakayanin yan. Okay. Pero meron na bang, as we speak, meron na bang plano ang presidente? Meron ba siyang tatapyasan? Meron ba siyang, di ba meron yung line veto? Kung tawagin. Meron na ba siyang ganon? Siguro pag nandiyan na yung enrolled bill, di pa natin masabi. Kasi yung DPWH, bawas Wala na pang raw. BICAM eh. Ayusin muna nila lahat, i-finalize nila. Oo. Ay, may pakiusap ba ang Malacanang sa BICAM? Kasi it appears marami pa rin yung mga unprogrammed funds na nandun. Although, syempre, di gusto din ng Malacanang na may unprogrammed funds, di ba? Kasi ang Kailangan din minsan Alvin, kailangan din di ba may mga pagkakataon katulad ng kalamidad, ilang lindol ba yung tumama sa Pilipinas? Ilang bagyo ba yung tumama sa Pilipinas? Lahat yan ang bigay ng ayuda ng Pangulo. So may mga pagkakataon na may ganung situation na kailangan din yung unprogrammed appropriations. Hindi para nakawi, kundi sa mga ganitong klase mga sitwasyon. Ay, hindi ba yung may President's Fund pa siya, Yusek? Iba pa ba yun? Oo. Di ba may pera Iba din pa siya yun. doon? Iba pa yun. Oh. Kaya minsan may nagagaling mismo from the Office of the President yung pondong ibinibigay. Iba pa yung mga ibang tulong na pwedeng ibigay sa mga kababayan natin. Kasi dapat talaga, kaya nga natatandaan natin, hihingi ba tayo ng tulong sa ibang bansa regarding dito sa mga calamities? Ang sabi ng Pangulo, hindi kailangan. May pondo pa tayo. Doon naman kasi nanggagaling yung iba. Okay. Yuse Claire, huwag ka muna umalis. May tanong pa ako tungkol sa ICI at saka sa biyahe ng Pangulo at saka sa priority. May flash report lang ako. Alam mo naman ito. Wait lang ha. DZMM Radyo Patrol Flash Report! My flash report mula kay Trish Salindo. Go, Trish! Alvin, kinumpirma ni Mar Valbuena sa panayam ngayong umaga sa DZMM Radyo Patrol na kanselado na ang ikatlong araw na transport strike nila ngayong araw. Ito'y matapos na magkaroon ng dialogo ang hanay ng Manibela sa LTO, LTFRB at DOTR kung saan ipinangako umano ng mga ahensya na ilalabas ang mga jeepney, plaka driver's license sa mga apektadong operator ngayong hapon. Maglalabas din ng memorandum circular
para sa extension ng provincial authority at pagpaparehistro ng mga sakyan sa LTO. Iimbestigahan din dapat at papanagutin ang mga kawani ng LTO at LTFRB na tumatanggap umano ng payola. Inaasahan, Alvin, na hanggang sa Miyerkules ng susunod na linggo ay maiproseso na yung mga registration at kung sakali man anya na hindi nila o hindi tumupad itong mga opisyal ay posibleng magkasamuli sila ng protesta sa susunod na linggo o bago matapos ang taon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trista Lindo, DZMM. DZMM Radyo Patrol Flash Report. O yun, Yuse Claire. Tinapos na naman ni Bella yung kanilang natigil pasada. O di matutuwa Malacanang yan. Yes, alam mo, utos naman din ng Pangulo kung ano man yung mga meron silang issues. Even si Sir Lacanilao, talagang nagre-reach out siya. So thank you sa LTO, LTFRB at saka sa DOTR na natapos na at sila nagkaroon ng dialogo. Okay. Punta tayo dun sa pinupush na mga priority ng presidente. Ang ibig sabihin ba nun, Yuse Claire, ay isi-certify as urgent ng presidente ang mga panukalang batas na kaugnay related to anti-dynasty, pagpapalakas ng ICI, ano pa ba yun? Party list. Ano yung isa? Apat yun Kadena Act. Kadena Act. Oh. Actually, sabi nga natin, pag sinabi mong priority bills, executive yan, saka Congress yan yung priority bills na, di ba? At nakita naman nila kung ano yung mensahe ng Pangulo. Priority to. Aralin nyo to. Ipasa nyo to the soon as possible. Sa ngayon, wala tayong nakikita na magdedeklara ang Pangulo na i-consider to as, or rather mag-certify to as urgent sa apat na legislative measures. But still, alam ng Kongreso na ito yung mga bills na gusto ng Pangulo na maipasa. At dapat aralin. Hindi pwede nagmamadali. Tapos, hindi naman hindi naluto ng tama. Di ba? Baka pag nakumpara natin to sa flood control project dahil sa sobrang bilis, baka maging substandard na dating. Parang flood control project. Hindi, ayaw ng Pangulo ng ganon. Natatandaan mo ba yung Magna Carta for seafarers, Filipino seafarers? Alam ko na certify siya as urgent Pero di ba hindi naman siya agad naipasa at kailangan pang bumalik ng 3 beses para ayusin. So, alam mo, ang pag-certify as urgent, okay, maganda yan. Pero it doesn't mean na kapag hindi sinertify as urgent ang Pangulo, hindi ibig sabihin niya na hindi niya yung priority bill. Di ba? Kaya niya na sinabi, kaya nga na binalita na ito yung 4 na priority bills. So, hindi ko ma-equate kung bakit pag sinabing hindi siya certified as urgent, hindi seryoso ang Pangulo sa batas. Hindi ko makita yung relasyon. Kasi may mga pagkakataon na ang isang bill kailangang busisiing mabuti para tama ang pagkamada. Para hindi na pabalik-balik, hindi i-veto, hindi magkakaroon ng question. So, mas maganda aralin, mabuti, tama yung proseso. At sinabi ng Pangulo na priority bill yan, at hindi naman ang gusto ng Kongreso, nasa Kongreso na yan kung gano'n nila ito kabilis ipapasa. Apo, pero may preference ba ang Presidente Yusek kung paano yung degree of consanguinity? Di ba may mga ganon? O hanggang 3rd ba tayo? Hanggang 4th ba tayo? Kasi tatamaan din siya yan. Marami siyang kamag-anak. Siya mismo ay miyembro din ng dinastiya. Sa nakikita natin kasi di ba, aralin kasi ng Pangulo yung version nakikita sa ngayon na version is up to 2nd degree. Consanguinity and affinity. Yung 2nd degree abot na sa pinsan. 4th yun 4th pa ba yung 4th pinsan? degree yun So magkapatid. Magkapatid. Hanggang magkapatid, mag-ina. Mag-ina. Ayun. Asawa. Mag-asawa. Yun. So ang magpinsan pwede. Magpinsan Magpamangkin pwede kasi 4th na yun. Third. Ang uncle is 3rd Okay. So ang gusto ng presidente hanggang kaya ang 2nd. gusto ng Pangulo is aralin mabuti ito at alam nyo kasi maraming tatamaan dito na ang sasabihin nila ay we have the right to be voted upon.
ah, this is a democratic country, gusto namin tumakbo, we want to serve. Mm. So, tingin ko dapat yun ang aralin kasi para kahit tamaan siya, pwedeng ipakita na, teka lang, may kamag-anak ka naman tumatakbo eh. Di ba? O may kamag-anak ka pang incumbent eh. Mm. So, hindi mo kailangan tumakbo dahil yung asawa mo, incumbent, pwede kang tumulong sa kapatid mo or pwede kang tumulong sa tatay mo. May mga ganon, di ba? So, dapat talaga aralin eh para maipasa. Pagka naging komplikado to, baka nga hindi pa mas mapasa. Kaya ang gusto ng Pangulo, aralin to, yung tama, para pagka naipasa yan, ay pagka napunta na sa Pangulo at nakita naman ng taong bayan na okay ito, hindi na magiging questionable. Okay. I have 3 minutes left. Punta natin yung biyahe ni Congressman na Paulo Duterte. Paano ba ito? Ayaw pa aprubahan ng Malacanang? Wag aprubahan ng kanyang biyahe? Hindi, walang responsibilidad ang Pangulo sa mga congressmen. So, kung gusto lang bumiyahe, biyahe sila. Wala. Pero Pero may question ba kayo doon kung bakit ganun kahaba ang kanyang biyahe at ang daming bansang gusto niyang puntahan? O bahala siya sa buhay niya kung saan niya gustong pumunta, go siya doon? Kung yung vice presidente nga kung saan pumupunta, hindi naman kino-question Kasi may freedom of movement sila. So, hindi naman yan papakialaman ng Pangulo. Huwag lang merong kaso. 'Di ba? Huwag lang merong kaso na maaari ang reason mo para umalis ng bansa, tumakas. Although still, pag wala pa rin naman na all departure order o warrant of arrest, hindi mo pa rin naman yan mapipigil. So just to be clear, hindi niyo pinipigil ang biyahe. Ang posisyon ng Malacanang, bahala ka. Gusto mong bumiyahe as long as may permit ka from the superior. Kasi ang superior nilalabas, yung speaker Speaker, oo. Yes, malaki na siya. Saka sabi nga natin, may kawalan ba kung siya mababiyahe ng 2 months? More than 2 months? Ginawa niya na yan noong March 2025. Ganyan din. Same countries. Kung ano yung nakalista doon sa dati niya, na travel authority, yun din yung ginawa niya dito sa pangalawa niyang paghingi ng travel authority. Imagine mo, 2 beses siyang magbibiyahe, world tour nga ang tawag, in just a year, at gamit ang kanyang sariling pera di umano. So, talagang can afford sila to do that. So, yayamanin. Diba? And speaking of biyahe, nagtataka lang tayo, Alvin, dagdag ko lang ng konti. sige lang. Di ba ang dating Pangulong Duterte, sabi niya wala siyang pera pambiyahe. Nung nagkakaroon ng hearing, wala siyang pera pambiyahe from Davao to Manila dahil sa wala siyang pera. At very costly sa kanya ang magbiyahe from Davao to Manila. Nung nagkakaroon ng hearing, remember that? So parang nakakataka kasi yung mga anak pala niya, kaya naman pala mag-world tour twice in a year. Kanya-kanyang buhay na rin sila. Baka ito naman yumaman na. Ganun. Pero di ba, they can help naman their father if ever. Yun lang yung issue, di ba? Anyway, speaking of biyahe, one last question. May biyahe ba ang Pangulo sa holiday season ngayon o dito lang siya sa Pilipinas for Christmas and New Year? Sa Pilipinas lang. Kung ipapasa naman nila yung enrolled bill ng 23, mukha nga wala nang tulugan, makapagbiyahe pa kaya. Tingin ko ayusin ng Pangulo yung trabaho. Kahit Pasko, magtatrabaho pa rin. Trabaho, hindi bakasyon ang gagawin ng Pangulo. Para nagpaparinig ka. Ay, ganun ba? Hindi, siguro may time na baka naman pag Christmas mismo, baka mag-break ang Pangulo, of course. Pero trabaho to kasi kailangan tapusin yung budget Working break. Oo. Sige, Sir Claire. Thank you. Ikaw, saan ka? Alis ka rin? Babiyahe ka rin? Medyo. Si Yuse Claire pala ang babiyahe. Make sure na nakapag-leave ka, Yuse. Minsan, kailangan ng break. Make sure na nakapagpaalam ka. Oo naman. Kailangan. Thank you. Maraming salamat, Yuse. Merry Christmas po. Thank you, Alvin. Thank you sa ating mga kababayan. Mabuhay si Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office.